What's up, guys? This is going to be my first shoe review, and if you're looking to buy Jordan 38, then this video is for you. So kung makikita nyo dito sa box, nakalagay Move to Zero. So to those who are not yet aware, Move to Zero is Nike's project to help climate change. So 20% na itong product na to is made out of recyclable materials. And since 2010, nakakuha na sila ng total of 6.4 billion na plastic bottles. So di lang to lahat na gamit sa mga products ng Nike. Meron din silang material development program na yung project na to is to return back to the communities who really needs help. And mabibili nyo itong shoes na to for only 10,895 pesos. So check nyo muna yung further details ng shoes na to. Alright, so let's start. So pagsuot ko pa lang nitong shoes na to, ramdam mo na agad yung support na kayang ibigay nito sa ankle mo. Kasi natatakpan niya yung ankle bone. So ganun kasi yung preferred ko eh. Parang it gives me more peace of mind kapag natatakpan yung ankle bone ko. So ito na nga, sinisikipan ko na yung pagkakasintas. And talagang mararamdaman mo yung support na mabibigay niya sa feet mo. Yung foam dyan sa may dilang part or sa top part ng shoes, talagang mararamdaman mo din. So I would recommend, if gusto mo talaga na parang yakap na yakap yung paa mo, masigpitan mo pa yung pagkakasintas mo. Moving on sa traction nitong shoes na to, kung makikita nyo dito, meron siyang radial herringbone pattern, and they're saying that this is good for lateral movement. Mapapansin nyo meron siyang logo dyan sa may bandang toe, and for my opinion, if inalis nila yon, the traction would be better. At syempre, ito na ang spike check. And next is itong likod na part ng Jordan 38. So, nakakatulong yung pa-V na part na yan, yung palubog na yan sa Achilles tendon mo. So, it doesn't apply too much pressure, and at the same time, it helps you move around better. Hindi ka parang nako-contain dun sa back part. And at the same time, yung sa may heel ng paa mo, sobrang comfortable siya dun sa may heel area. So, overall, good fit. And FIBA edition nga pala itong colorway na to. So, feeling ko trophy yun ng FIBA. Yung nandun sa may dilang part na yun. And moving along sa may inner part ng shoes na to. So, let's start sa design. Itong design niya sa may ankle area. So, embroidered siya. And tignan nyo naman yung pattern, napakaganda. And yung black part sa may lower part ng shoes na yan, it actually helps sa containment and stability when you're doing your lateral movements. And dyan sa may toe box, makikita nyo, hindi lang siya plain design, meron din siyang pattern. And yan yung sinasabi kong ventilation sa upper part ng shoe and yan sa side. So para siyang net, and it allows airflow kapag suot mo siya or pag tumatakbo ka. Sobrang classy ng Jordan logo niya sa likod, color gold. And since we talked about stability, I also prepared this video. I'm not sure if na-experience na siya dati, pero there are shoes na kapag natapilok ka, talagang ma-experience mo na talagang tutuloy siya. And there are also shoes na kapag natapilok ka is parang bumabalik lang siya agad. And feeling ko dahil yun sa stability na nabibigay sa ankle mo ng shoes na suot mo. And the reason why I shared that, because yung sa previous shoes ko, sa KD14, ilang beses ko na-experience na natapilok ako pero hindi talaga siya tumuloy all the way. So, it's a big help and big factor, especially kung umiiwas ka sa mga tapilok. And now, moving along sa cushioning and impact protection itong Jordan 38. So I think this would be one of the biggest feature of the shoes.
because the shoes have a full-length Zoom Air Struggle. Hindi ko sure kung pronounce ko siya ng tama, pero underneath the Zoom Air Struggle, Nike also injected Phylon midsole, which is firm and bouncy. And then at the same time, meron din siyang Cushion 3.0. And this is Nike's top-tier foam cushioning sa mga hindi pa nakakaalam. And the cushion unit is full length and very responsive. So overall, satisfied naman ako sa performance nitong Jordan 38. And all the information I provided to you is just based on my own experience. Regarding nga pala sa sizing, normally I'm 10.5 to 11. So depende kasi sa shoes. Medyo malapad kasi yung paa ko. Pero dito sa shoes na to, nag-size 10 ako. So, iba-iba naman tayo ng paa, kaya I would highly recommend na mag-fit pa din talaga kayo sa store. Para malaman nyo din talaga kung sang size kayo mas comfortable. And regarding sa weight netong shoes na to, is 12.45 ounces. Pero yun nga, depende pa din siguro yun sa size na kukunin mo. Nung pinanglaro ko naman siya, hindi naman siya mabigat. So, I would still say sa design niya at sa look niya, mukha siyang bulky pero magaan siya. And that's it. Kung natapos mo tong video na to, maraming salamat. Kung meron kayong ibang shoes na gustong ipa-review, please feel free to comment down below. And I will be more than happy para i-review yung shoes na yun para sa inyo. And by the way, let's not limit it sa basketball shoes. Kung meron kayong gustong ipa-review na pang forma, pang jogging, or pang gym, please feel free to let me know. Pwede nyo akong i-message or yun nga, you can comment down below. Maraming salamat ulit sa inyo. Special shoutout nga pala sa Ernest Kicks. Isa to sa mga trusted resellers sa shoe industry ngayon. So if may mga pairs kayo na hindi nyo mahanap sa store, please feel free to message them, visit their page, baka mamaya meron sila niyan. And kung gusto nyo din pumasok sa shoe industry, you can also buy bulk orders sa Ernest Kicks. So follow natin siya at maraming salamat sa suporta. At syempre, shoutout din sa Shoe to Wear. Isa din to sa mga trusted resellers sa market ngayon. Galit to sa peke. So makakasigurado kayo mga legit pairs lang din ang tinda dito. Meron din silang upcoming league this October 28. Sa mga interested pang sumali, please feel free to message them in Facebook. Sana maging successful yung liga at good luck sa inyong lahat.